A Day in a Life with my mom here in Hong Kong, Part 2. Ito nga pala ang halimbawa ng mga street foods dito sa Hong Kong. Iba-iba nga sila, merong fried, tapos meron naman yung mga parang mga balls. Pero hindi pa nga ako nakatikim noon, ito pa nga lang yung mga fried pa nga lang ang natitikman ko. Dahil binilan nga ako ni mother at eto huminto nga kami dito sa may Thai shop. At nagtingin-tingin nga siya ng sampalok pero hindi naman siya bumili. Ngayon ko nga lang napagtatanto na ganyan pala yung mami ko. Kabad-kabad na nga lang siyang hihinto at magtitingin-tingin. Kaya na nga ba hindi nakakapagtaka yung mga nasa likod niya ay nadadapa? Paano ba naman nasasabit nga sa trolley niya? Kabad-kabad na nga lang siya kasing pumupull stop. Sa di nga kalayuan na nandito nga tayo sa Litong Avenue kung saan ang lugar na sikat pagdating sa mga Chinese New Year decorations. Dito nga lang yan sa Wan Chai. Pwede nga kayo mag-NTR at mag-exit kayo sa exit D. Pagka-exit nyo nga ay nandito na kayo mismo sa Litong Avenue. Dito nga ay nag-set up ako ng camera. Sabi ko nga kay mami ay maglakad-lakad kami tapos babalik ulit kami dahil babalikan ko yung cellphone. At hindi nga siya makali, lingon nga siya ng lingon dahil tinitingnan nga niya yung cellphone. Baka nga raw madampot na ng iba. Sabi ko nga ay wag siyang titingin para nga kunyari hindi namin alam na mayroong camera dito sa gilid namin. Abay tingin naman siya talaga ng tingin. Paano ko naman kukuning artista niyan kapag kaganyan? Nakakatuwa nga kasi dati ang iniintay ko lang ay yung pag-uwi niya sa Pilipinas. Ngayon ay excited na nga ako tuwing magmamarket dahil magkikita kami. Hindi mo talaga masasabi ang buhay hindi ko naman talaga to pinlano pero tingnan mo naman nandito ako ngayon sa Hong Kong. Kung minsan talaga yung mga bagay na para sa'yo ay hindi mo agad makikita. Kung minsan nga ay bigla-bigla na lang darating yung mga solusyon sa problema. Kagaya nito, tingnan mo nga to, akala ko talaga peki to. Tapos alam nyo ba nung nilapitan ko, ay totoo pala. Ibig-ibig ko ngang mamitas at mukhang napakatamis. Usong-uso nga yan dito kapag ka magcha-Chinese New Year. Tapos alam nyo ba kapag ka Chinese New Year nga ay napakaraming mga pinamimigay ng mga may negosyo dito. Lagi ba silang may pa-freebies ganon? Kung minsan nga ay yung mga red packet yung binibigay nila pero syempre wala naman laman. Marami nga rin dito mga bakery na nagkalat. Karamihan sa mga restaurant dito ay meron silang ganyan take out ng mga tinapay. Sikat nga dito yung pineapple bun. Meron nga din nun sa bread talk, hindi ko nga maalala kung ano yung pangalan. At ito nga pala yung isa sa mga transportation dito, ang tram. At ito nga pala, tingnan nyo nga pala yung mga bulaklak nila dito. Bago nga mag-Chinese New Year ay nag-aalaga nga sila ng mga bulaklak na pagdating ng Chinese New Year ay mga namumukadkad na yung mga bulaklak nila. At ito nga, para naman akong batang iniwan dito sa isang tabi dahil nga si mami ay nagpunta sa park and shop para nga hindi na namin bit-bit lahat yung mga dala namin ay ako na nga lang naiwan dito. At sa wakas ay nandito na nga si mami at maghihiwalay na nga kami ng landas dahil nga anong oras na. Pasakay na nga si mami ng taxi dito at nagmamadali na nga siya para makasakay agad dahil nga magluluto pa nga siya ng tanghalian ng alaga niya at ako naman ay papunta na nga ng MTR dahil dun nga mas mabilis at mas mura papunta sa lugar namin. Kulang 30 minutes nga pala bago makarating sa amin dahil Hong Kong Island nga itong lugar nila mami. At habang pauwi nga ako ay biglang nag-flashback sa isip ko yung mga panahon na bata pa lang kami. Alam nyo ba na kapag talagang uuwi si mami ng bayan ay talaga naman na naglulupasay kaming dalawa ng kapatid ko dahil gusto nga namin na lagi kaming kasama. Nakakatawa lang isipin ngayon kasi kahit saan siya magpunta ay kaya ko na nga siyang sundan. Dito nga pala sa Hong Kong ay iba't ibang station ay iba-ibang kulay din. Dito nga sa amin sa Jordan Station ay kulay green. Heto na nga ang pinakamalapit na station sa aming bahay. Bago nga ako umuwi ay dumaan muna ako dito sa Welcome dahil meron nga akong mga hindi nabili doon sa Wan Chai na meron dito sa Jordan. At dumiretso na nga rin ako dito sa palengke para dito bumili ng mga gulay sa aking suki. Meron lang talaga akong isang binibilhan ng mga gulay dito sa Yau Ma Tei Market. Dahil dito nga ay halos kompleto na ang lahat ng kailangan kong bili ng mga gulay. Eto nga palang bell pepper o capsicum ay napagkatatamis nga niyan. Parang yan nga yung bagay na bagay dun sa nag-trending last time na bell pepper na may cheesecake at Cheetos. Kapag ka nga bibili kayo dito niyan ay tatlong kulay na nga siya dahil nga yung tatlong kulay ay iba't ibang nutrition daw ang meron dyan. Kadalasan nga ay binibili ko ay konti lang dahil Diyos ko ate hindi naman namin nauubos lahat. Sayang nga lang ang pera. Pagkatapos ko nga bumili ng mga gulay ay dito naman nga ako nagpunta sa Philippine-Indonesian store para bumili nga ng mamasitas, barbecue marinade at yung mga kailangan ko pang iba sa pagluluto. Napakarami nga palang mga mabibili dito ate basta may pera ka lang. Halos karamihan nga ng mga Philippine products ay nandito, ultimo yung mga napkin. At pati mga chichirya, meron nga din ditong mga lutong ulam, mga lutong pagkain, merienda. Dahil meron nga kabayan na nagbabagsak dito. At dito naman ay bumili nga ako ng tokwa. Dito nga sa Hong Kong, dito ko nga lang nakita ang iba't ibang klaseng tokwa. Sa atin kasi basta sinabing tokwa, ayun lang. Dito nga ay marami, merong may flavor, merong iba-ibang hugis, meron naman yung mga mahahaba, merong napakalambot, meron naman sobrang tigas, at meron pa nga dito mga nakalagay sa may pinaka-tube. Kung minsan nga dito sa Hong Kong ay sobrang init.
Kung minsan naman ay umaaraw pero napakalamig. Moody yarn. Minutong paglalakad nga ay sobra na nga ang pawis ko at nakarating na nga ako dito sa bahay. Ewan ko na lang talaga kapag hindi pa ako pumayat dito, ate. Dito nga pala kami dito sa bahay. Bawal nga ang sapatos sa loob. Para naman syempre, bukod nga sa hindi madumihan yung aming sala or yung sahig, iwas pa sa mga sakit-sakit dahil kung san-san nga tayo naglalakad. At syempre ate, eto nga ang mga naiwanan ko mga hugasin. Dahil nagmamadali nga ako kanina at maaga nga umalis si mami. At nagkandagutom na nga ang person. Ate ko, dahil dadalawa nga lang kami dito ng aking amo ay kadalasan nga yung dinner namin ay may natitira. Kaya nga kapag katanghali, ayun nga ang kinakain ko. Ito nga pala yung binili sa akin ni mami at first time ko nga lang din tumatikman. Hindi ko nga masabi kung ano yung lasa niya. Pero masarap siya. Na para bang kamote, na parang hindi ko malaman. Basta may kalasa siya na parang kastanyas, hindi ko alam. Pero basta masarap siya ate. Nasanay na nga rin pala ako na chopstick yung ginagamit ko tuwing kakain ako dahil nga sa aking amo. Na para bang lagi na nga siyang hinahanap ate ng aking mga kamay. At mukhang napapahaba na naman nga ang aking vlog. Sisimulan ko na nga tong pag-uurong ng aking mga naiwang mga urungin. Thank you for watching at see you nga pala sa aming susunod na market day. At ipapasyal pa nga namin kayo sa ibang pasyalan dito sa Hong Kong. Bye-bye!